Sa malawak at makapangyarihang lungsod ng Uruk, namuno si Gilgamesh, 2 Diyos at 1 tao. Siya ang pinakamalakas at pinakadakilang hari sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, siya ay naging malupit sa kanyang nasasakupan. Kaawaan mo kami, O Gilgamesh. Pagod na kami sa iyong kalupitan. Dahil sa kanilang pagdurusa, nanalangin ang mga tao sa mga Diyos upang sila'y iligtas. Kailangan ng katapat si Gilgamesh, isang nilikhang sa kanyang kapangyarihan. Kaya nilikha ng mga Diyos si Enkidu, isang mabangis na nilalang na namuhay sa kagubatan kasama ng mga hayop. Upang mapalapit si Enkidu sa mundo ng tao, ipinadala si Shamhat at isang babaeng inaalay sa templo. Matapos ang 7 araw na magkasama, iniwan ng mga hayop si Enkidu. Siya ay naging tao, may isip, damdamin, at pag-unawa. Kailangan mong magpunta sa lungsod ng Uruk upang matalo ang masamang namumuno ron. Maraming salamat sa pagbubuwala sa akin. Dali mo ako rin. Dinala ni Shamhat si Enkidu sa lungsod ng Uruk, kung saan unang nagtagpo ang 2 makapangyarihang nilalang. Nagharap sila sa isang mabangis na labanan. Hoy! Hindi na ikaw naging isang malakas dito, Gilgamesh! Alam mo, wala ako nakikitang kasing lakas mo. Gusto kita maging kaibigan. Mas masaya akong ganito. Ngunit sa halip na magwakas sa pagkatalo, nauwi ito sa pagkakaibigan. Mula noon, naging magkaibigan at magkasangga sila Gilgamesh at Enkidu. Enkidu, halika sa gubat ng Cedar at paslangin natin ang nagbabantay doon na si Humbaba. Mapanganib roon. Hindi po ito magala. Hindi kita Sino pumapasok sa aking lagubatan? Pumalas kayo kung ayaw yung masaktan. Hoy! Ayaw ko na to ituloy. Mukhang napakalakas niya. Sumagi ka dyan. Kaya natin siya. Shamash, Diyos ng araw. Pakiusap, tulungan niyo kami. Narinig ko po mga pangalalangin nyo. Gilgamesh! Ngayon na! Hindi siya gumagalaw! Magsuntok ito lang. Sa tulong ng Diyos na si Shamash, nagtagumpay silang mapatay si Humbaba sa kabila ng mga babala at pakiusap nito. Pagbalik sa Uruk, namangha ang lahat sa kanilang tagumpay. Ngunit ang kagandahan at lakas ni Gilgamesh ay nakatawag ng pansin kay Ishtar, Diyosa ng pag-ibig. Gilgamesh, maging akin ka at gagawin kitang makapangyarihan sa lahat. Hindi kita mapapangasawa. Alam mo kapalaran ng lahat ng lalaking minahal mo. Dahil sa matinding galit, humingi si Ishtar sa kanyang ama na si Anu ng toro ng langit upang parusahan si Gilgamesh. Ama! Inaapi ako ng Gilgamesh! Papataan ang pangalan dyan. Ikaw, hanapin mo si Gilgamesh at paslingin mo. Ngunit muling nagtagumpay sina Gilgamesh at Enkidu. Napatay nila ang toro ng langit. At bilang kaparusahan sa kanilang mga ginawa, itinakda ng mga Diyos ang kamatayan ni Enkidu. Ako'y natatakot sa nalalapit kong bukas. Hindi.
Hindi ka mamamatay. Ang mga Diyos ang bahala sa'yo. May aalis ako. May kailangan akong gawin. Sa gitna ng matinding sakit, tuluyan ng pumanaw si Enkidu. Sa unang pagkakataon, natakot si Gilgamesh sa kamatayan. Iniwan niya ang urok at naglakbay upang hanapin si Utnapishtim, ang tanging taong pinagkalooban ng immortalidad. Natatakot ako. Ayokong mamatay na nakakagaya ni Enkidu. Anong pwede ko gawin? Alam ko na. Hahanapin ko si Utnapishtim. Matapos ang napakahabang paglalakbay, nakilala ni Gilgamesh si Urshanabi, ang bangkero na tumulong sa kanya upang marating si Utnapishtim. Ikaw ba si Urshanabi? Ang bangkero ni Utnapishtim? Oo. Maaari ba akong ihatid mo papunta sa kanya? Sige. Tayo maglalakbay. Maraming salamat. Utnapishtim! Turuan mo ako paano maging immortal. Ang pagiging immortal ay hindi para sa lahat. Ako'y nailigtas lamang dahil sa matinding bahagi na dala ng mga Diyos. Ikinuwento ni Utnapishtim kung paano siya inutosang gumawa ng barko upang iligtas ang kanyang pamilya at ang buong mundo. Kung nais mo talagang maging immortal, subukan mong huwag matulog sa loob ng 6 na araw at 7 gabi. Ngunit agad na nakatulog si Gilgamesh, patunay na siya ay immortal. Naawa ang asawa ni Utnapishtim kay Gilgamesh at ibinunyag ang lihim ng isang halaman. Para sa akin yan. Maraming salamat po. Maaari na po ba akong maglakbay pa ulit? Nakuha ni Gilgamesh ang halaman. Ngunit sa kanyang paglalakbay pabalik, ito ay ninakaw ng isang ahas. Lahat ng pinaghirapan ko, mawawala lang rin. Sa huli, bumalik si Gilgamesh sa Uruk na may bagong pag-unawa sa buhay. Kahit di man ako naging immortal, ang aking mga ginawa at ang aking lungsod ay maging alaala ng aking buhay. At dito nagwakas ang paglalakbay ni Gilgamesh. Isang haring natutong ang tunay na immortalidad ay matatagpuan sa kabutihang iniiwan sa mundo.